kita. Pwede ba kitang makausap? Tungkol dun sa utang mo. 2 buwan na kasi eh. Sabi mo magbabayad ka agad. Anong balak mo? Pasensya ka na, ha? Hindi pa kasi okay yung sideline ko ngayon, eh. Naintindihan ko naman kung gipit ka, pero sana nagsasabi ka ng maayos, hindi yung iniiwasan mo na lang ako. Hindi naman sa akin, eh. Nahiya lang talaga ako. Eh, kailangan ko na talaga yung perang pinahiram ko sa'yo eh. Pang-tuition kasi ng kapatid ko yon. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi puro pasensya, magbayad ka ng utang mo. Tapos nakita pa kita kahapon, may bagong cellphone ka. Ha? Di sa akin yun. Niramnan yun ng kuya ko. Grabe ka naman mag-isip. Eh ano sa tingin mo isipin ko? Lagi kang may dahilan. Hindi naman kita tatakbuhan, ha? Hoy, ano ba yan? Naririnig kayo hanggang kanto, hindi pa kayo nahihiya? Pasensya na po. Ito po kasi si Mark eh. Pag-usapan niyo na lang yan sa barangay para maayos. Opo. Hoy, ikaw Mark ha, hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo sa barangay. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Maganda naman din po. Ako po pala si Luisa, isa sa Barangay Lupon, at ako ang magsisilbing mediator sa araw na ito. Ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon ay hindi para panahon ng duha, hindi para makahanap tayo ng maayos na solusyon na mapagkakasunduan nyo. Opo. Bago tayo magsimula, nais ko lang sabihin sa inyo kung paano ang takbo ng usapan na ito. Una, kailangan natin pakinggan ang bawat panig. Pangalawa, pag-uusapan natin kung ano ang problema at paano susolusyonan. Pangatlo ay ang agreement. Mayroon rin tayong rules na kailangan sundin. Una, walang sisigaw. Maging mahilawan tayo sa pagsasalita. Pangalawa, isa-isa lang ang magsasalita. Huwag sabay-sabay para maintindihan ang sinasabi ng bawat isa. Pangatlo, makinig tayo sa isa't isa para mas maunawaan natin ang sitwasyon at mas makahanap tayo ng magandang solusyon. Pang-apat, respeto. Respetuhin natin ng isa't isa. Panghuli, kung ano man ang napagkasunduan dito or napag-usapan na dito ay mananatili lang dito. Naiintindihan ba yon? Opo. Sige po. Mabuti kung ganun. O siya, magsimula na tayo. Ana, ikaw muna. Ano ba yung problema? Nagpahiram po kasi ako kay Mark ng 10,000 noong February kasi sabi niya kailangan niya daw po ng pambayad sa motor at naghahanap pa daw po siya ng work. Nung una, okay naman kasi nagsasabi siya. Pero habang tumatagal, parang umiiwas na siya. Tapos lagi pa niyang sinasabi, puro next week yung bayad. And na-stress na din po kasi ako kasi kailangan ko din po ng pera para sa pang-tuition po ng kapatid ko. Ganun ba? O sige, Mark, ikaw naman. Totoo na ang hulat ng sinabi niya. Pero hindi ko naman bubalak takbuhan si Ana eh. Nahihirapan lang kasi talaga ako. Kasi naman ako ng trabaho. Siyempre nahiya na rin ako sa kanya. Kaya di ako nakapag-reply sa kanya at iniiwasan ko siya. Pero magbabayad naman talaga ako eh. Okay, so mukhang hindi lang pera yung issue nyo rito. May samaan din ng loob dahil sa hindi pagkakaintindihan at kakulangan sa komunikasyon. Ana,
mo mangyari ngayon? Gusto ko lang naman po sanang mabayaran niya yung utang niya kahit paunti-unti. At sana, huwag niya po akong tabuan at iwasan. Oh, Mark, narinig mo ba yun? Opo. Oh, bakit hindi mo siya kinausap na maayos noon? Kasi po, every time na naisip ko yung utang ko, napipressure ako. Tsaka nahihiya. Wala pa po talaga akong pambayad. Kasi naisip ko, baka magalit siya sa akin. Mas lalo akong magagalit kasi parang tinatabuan mo pa ako. Sana kinausap mo na lang ako ng maayos. Ana, kalma. Pag-uusapan natin yan na maayos at mahinahon. Ana, mukhang hindi kayang bayaran ni Mark ng buo yung utang niya sa'yo. Okay lang ba sa'yo kung unti-unti niya bayaran yung utang niya? Okay lang naman po. Kaya ko rin naman siyang magkaya. Tsaka gusto ko lang naman pong makasigurado na magbabayad siya ng utang niya. Ikaw, sa tingin mo kung magkano yung pwedeng hulog niya sa'yo? Sige, kahit 2,000 every 2 weeks, okay lang. Sige, kakausapin ko si Mark at titignan ko kung kaya niya yung 2,000 every 2 weeks. Mark, magkano ba talaga yung kaya mo bayaran? Siguro kaya ko 1.5 kaya nasweldo ko. Hindi mo ba kaya na mas taasan pa ng kaunti? May mga gastusin na rin po kasi ako, gaya ng maintenance ng tatay ko. Ah, ganun ba? Sige, susubukan kong kumbinsihin si Ana. Okay. So, ang gusto ni Ana, Mark, magbayad ka ng 2,000 every 2 weeks. So, si Mark naman, willing to pay naman siya ng 1,500 every 2 weeks. Ana, okay lang ba sa'yo yung 1,500? Hanggang dun lang kasi ang kaya ni Mark dahil may gastusin din siya na pang-maintenance ng tatay niya. Sige po, basta may sasang salita at sana tumupad siya sa usapan. Oo, promise, magbabayad ako kada 2 weeks. So, okay na. Mark, magbabayad ka kay Ana ng 1,500 every 2 weeks. Siguraduhin mong magbabayad ka at hindi ka magpapalya. Opo, sigurado po yun. Pakibasa na lang po bago ka pumirma. So, si Mark ay magbabayad kay Ana ng halagang 10,000 pesos sa hulugang 1,500 pesos. Kada 2 linggo hanggang sa mabayaran niya ng buo ang utang. Parang sumang-ayon ang dalawang panig. So, nakipag-usap ng maayos at iwasan ang anumang gulo at sigawan. Naintindihan ba? Opo. Okay, so maayos na. Congratulations ha. Sana hindi na ito maulit. Opo, salamat po. Salamat din po. Baka pwedeng lumabas tayo minsan pag tulibid na ako. Bayaran mo muna utang mo.